Praise God, pinagpalang araw po ng linggo. Happy New Year po. Kami ang Rhythms of Grace, ang bandang nakakapiling ninyo tuwing araw ng linggo. At samahan niyo po kami sa pag-awit sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay karapat dapat purihin, karapat dapat sambahin. Kaya atin siyang awitan, sa Diyos tayo umawit. Purihin, purihin, sambahin, ang Diyos ay buhay, bubuli ay alay. Purihin, purihin, sambahin, siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting mga langit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin, purihin, sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin, purihin, sambahin, siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin, purihin, sambahin, ang Diyos ay buhay, mapuri ay alay. Purihin, sambahin, siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo mawit, sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo umawit, sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin, purihin, sambahin, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay buhay, mapuri ay alay. Purihin, purihin, sambahin, siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo umawit, sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Amen. Truly our God is our firm foundation. Come on, let's sing it all together. You're my firm foundation. I know
stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. God has a plan for me. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Your word is faithful, Your word is faithful, mighty in power. mighty in power. God has delivered me. God has delivered me. I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy Jesus, word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my Hope in your holy word. I put my hope in Once your again, Jesus, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. you're my firm foundation. You're the rock of my salvation. Firm foundation. Amen. Glory to God. Glory to your name, Jesus. Truly, you're amazing, Lord. At salamat po sa panibagong taon na inyong pinagkaloob sa amin. Truly, you're God of wonders. And we can never explain, O Lord, yung mga ginawa ninyo sa aming buhay. Salamat po. That's why we're singing our songs to you to glorify you, Lord. Lord of all creation, of water, earth, and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. Come on. God of wonders beyond our can see. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Early in the morning. Early in the morning, I will celebrate the light. When I stumble through the darkness,
are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven, Lord of heaven, Lord of heaven. Hallelujah. Hallelujah to the Lord of heaven. Hallelujah to the Lord of heaven. Hallelujah to the Lord of heaven. God of wonders. God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Precious Lord. Precious Lord, reveal your heart to me. Father, holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. God of wonders. God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe. The universe declares your majesty. You are holy, holy. You are holy. You are holy, holy. Yes, Lord. Hallelujah to the Lord of heaven. Hallelujah to the Lord of heaven. Hallelujah to the Lord of heaven. Yes, Lord. God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Come on, God of wonders. God of wonders beyond our galaxy. You are holy. You are holy, holy. The universe. The universe declares your majesty. You are holy, holy. You are holy. Holy. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo ay banal. Salamat dahil kayo ay karapat-dapat at hindi kayo nagbabago, Panginoon, sa aming buhay. Kaya tanggapin po ninyo ang aming mga papuri pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus nag-ari noon ngayon magpakailanman. Amen. Amen.
Praise God! Pinagpala po tayong lahat as we are worshiping the Lord earlier. I know, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. He is in you. We are so blessed to have you joining us in worship. Nasaan man kayo, you're blessed. At alam nyo ba, mga kapatid, na napakaganda na laging nating maunawaan na ang pagbibigay po is a way for us to be a blessing. Yes, pagbibigay ay isang nagiging dahilan upang maging daluyan ng biyaya as a channel of blessing. Sabi po sa 2 Korinto 9:10 hanggang 11, siya ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at tinapay para sa pagkain ang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi at magpapalago ng bunga ng inyong katuwiran. Ang Diyos ang siyang nangako, mga kapatid. At sa mensahe ng grasya, ang pagbibigay ay hindi pagkawala, kundi pagtatanim, mga kapatid. It's like sowing a seed. At alam naman natin na ang Diyos ang nag-imbento ng nature, na kapag nagtanim ka, ito ay tutubo, ito ay mamumunga, mga kapatid. Sa biyaya o sa mensahe ng grasya, ginagawa tayong daluyan ng pagpapala. Hindi lang para sa atin, kundi para maabot yung iba. And imagine, mga kapatid, kung nasaan ka ngayon at maaabot mo ang mga tao na malayo, remotely, kagaya namin. You are a blessing as we bless each other, mga kapatid. At nakita nyo naman po, kami ay narito to encourage you, mga kapatid, na sa pagsamba sa Panginoon, as we give, it's an act of worship. Narito po ang aming mga detalye, mga kapatid. Kung nais nyo pong magbigay, because our giving is worship, an act of faith that honors the giver of all. Heavenly Father, we honor you and we glorify you, Lord. We exalt you for who you are and for the things you have done in our lives, Lord. You never ever change. Kayo, Panginoon, ay tapat sa inyong mga pangako, na hindi kami nakapagbibigay dahil nais namin na kami ay pagpalain, kundi nakapagbibigay kami because we are blessed already. Salamat po sa pag-aalay ng inyong anak ng kanyang buhay para kami, Panginoon, ay makaranas ng eternal life with you. And right now, as we worship you, Lord, laman ng aming puso ang pagsamba at ito'y ipapakita namin as our expression of our giving. And all of these we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Gabi po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook, EIOVEN po, at narito po ang Rhythms of Grace. Kami po yung bandang nakapiling ninyo umawit kanina dahil sa biyaya ng Panginoon. Ang Diyos ay ang nagbibigay ng pagkakataon na tayo ay makaawit, makatugtog, at tayo ay nagiging blessing to each other as we sing together. Sabi sa Psalms, di ba sa aklat ng awit, it is good, or behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Amen. Kaya kami po ay narito, ay ang mga nakasama ko po, ang aming pamilya sa pagtugtog, pag-awit kanina, si Ate Wendy, ang aming soloist. At siya po ang may pakana ng orange ngayong araw na. Si Kuya Hiner po on acoustic guitars, praise God. Nakasama po namin. Si Mamay Hipri o si Ate Faith naman sa drums. Si Paring Laser naman sa bass guitars. Na alam ko nanonood si May. Nanonood si May, no? Okay, praise God. Ngayon din naman si Papa Nathaniel o Papa Tani on keyboards. Praise God, ang aking mahal na biyanan. Kasama din namin ang aming mga anak, si Easy at si Trixie. At gayon din si Papa Tirso Hoven, praise God. Nagdiwang po siya ng happy birthday, 75th birthday po nung January 1st, praise God. Malakas pa rin si Papa, pinagpala ng Diyos. At hindi lahat nabibigyan ng 75 years dahil nung isang gabi lang, nandun kami sa isang wake ng kamag-anak
po ng aking biyenan, 70 years old. Oh, si Tatay Bernardo. Pero praise God, ganun pa man, 70, maraming taon na rin po yan. No, mahabang panahon na rin yan. Oo nga, sana all, di ba? Pero alam nyo, ang Diyos ang may akda ng buhay. Kasi lahat ng magagandang bagay galing sa Diyos. Lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos. Kaya yun po ang binabati na natin yung mga nanonood kanina pa online. Eto, praise God. Bago pa man yan, si Bishop Willie nag-comment na po kanina pa at nanonood. Bishop Willie Leines po, Pastora Nanay Ann at ang Leines family. Ngayon din si Bishop Ador, Pastor Eddie, lahat ng kamag-anak nila, Pastor Teng, mga pastor na at bishop na ginagamit ng Panginoon sa The Life Giver Church worldwide sa Pasig. Praise God po sa buhay ninyo. Salamat din po sa aming magulang, si Pastor Noel, Pastora Michelle na nanonood po sa bansang Canada. Hindi si Ate Nikki, Kuya Eli, you are a blessing. God bless you. Pinagpala kayo dyan sa bansang Canada. Amen. Sige, batiin na natin yung mga nag-comment. Si Pastor Mark Anthony Dizon. Salamat po, Pastor, ng Jesus is Alive dito sa Naik. Praise God po sa buhay ninyo. Regards dyan, kila Pastor Carlito, Pastora Jean, Pastora Gretchen, praise God sa mga buhay nyo. Salamat sa Diyos. Amen. Rodel Tagudando, oy, Kuya Odeng, thank you for watching. God bless you dyan. Sa Muntinlupa ba siya, te? Paranaque, hindi tayo sure. Basta dyan sa South. Kuya Joe Villa, thank you for watching. God bless you. Regards dyan sa mga taga-Baclaran. Luigi De Castro, God bless you. Thank you for watching dyan sa Malaysia. Praise God sa bago mong apartment o sa bago mong nilipatan. Salamat sa Diyos. Ate Lay and Kuya Paul Mahusay, thank you for watching. Ay, nanonood sila. Nandiyan sila sa Tagaytay. Wow, maginaw dyan sa Tagaytay. Ano? Maginaw dito. Praise God. Happy birthday kay Tita. Tita Lucy yata may birthday. Kung hindi ako nagkakamali. Tita Lucy, Tito Francis, God bless you. Sister Jing Fernandez, thank you for watching. God bless you. Amen. Mensaheng buhay. Yes, Brother Molong, thank you for watching. God bless dyan sa mga taga-Baclaran, kay Ate Flossie, sa mga anak nyo, sa lahat ng mga nakakasama natin dyan tuwing Tuesday. See you on Saturday. Punta kami dyan Saturday. Amen. Ate Ella Malayo, thank you for watching. God bless you dyan sa JPC GMA. Regards kay Pastor Jose at kay Ate Annalyn Malayo. God bless you. Oy, ayan. Ayun na nga. Speaking of Ate Annalyn. Ate Annalyn. And Terence Diaz. Thank you for watching. Nandyan lang sila sa Malagasang ni Ate Kaki Rantael. God bless you po. And hindi yata kita nabati kanina sa CLC. Kasi busy kami. And kanina si Pastor Benedict po ang nag-talk. Kilala mo yun pa, di ba? Pastor Benedict Pastrana from Giginto, Bulacan. Siya ang pastor doon. We were blessed by the message kanina. Kaya si Papa makinig muna ngayon kasi nag-birthday siya. At mamaya ipag-pray natin si Papa. At lahat ng mga... Ay, Ate Alice, regards dyan sa mga Tagalongos at mga tropang Baclaran. You are blessed. Practice pa tayo sa pag-awit. Mas lalo pa tayong gagaling. Amen. At yun nga, yung mga may birthday celebrants, mag-comment kayo dyan sa baba, sa comment section. Pwede nyo batiin si Papa Tirso. Happy birthday, Papa Tirso. Okay lang, papa nyo na rin siya kasi kasama namin kayo tuwing linggo. O kaya kung may mga birthday celebrants, gusto nyo ipag-pray, i-type nyo dyan para may pag-pray po natin. Glory to God. Salamat po sa mga buhay ninyo, sa lahat ng nanonood. Pinagpala tayo ng lubos. At kung may mga nais pang ma-acknowledge, mag-comment lang kayo dyan below. Paring laser si Brian nanonood. Brian Lapido. Alam ko nanonood yun lagi. Sinishare niya to lagi. Oo, lagi niya sinishare yung live. Yung mga hindi po nakapanood nung bagong taon ng aming worship service, ang ating po pag-uusapan ngayon ay karugtong ng mensahe po nung araw ng Huwebes. Kaya ang ating pong pag-uusapan ay napakaganda.
Pero bago pa yan, may tanong ako sa inyo. Ano ang bago? Yan. Ano ba yung bago sa bagong taon? Sabihin natin, bagong taon ay magbagong buhay. Bagong taon ay... Parang wala ako sa tono. Bagong taon ay magbagong buhay. Nang lumigaya ang ating bayan. Ganun pala yun. Okay. Namamas ko po. So anong bago sa New Year? May mga pasabog. 'Di ba? Nag-fireworks na. No? Yung iba nag-countdown na. Yung iba may bagong regalo, may bagong bahay, bagong sasakyan. Bagong asawa. wag yan. Hindi kasali yun. Okay. Bagong mga pangarap ngayong darating na taon, ngayong bagong taon. Yung iba, uso na naman mga New Year's resolution. Ako, wag nyo nang gawin yan kasi baka hindi pa matapos ang January. Baka hindi pa kumalahati ang January, hindi matapos. hindi pa natatapos ang January, hindi na natuloy. Ano? Ang napakaganda po nating dapat isipin ngayong bagong taon ay ang Panginoon ay merong plano para sa atin. Meron siyang ninanais. Meron siyang naisin para sa iyo at para sa akin. So yun yung ating, kaya kay Papa Tirso, nag-birthday, 75 years old. Ano ba ang bago sa bagong birthday, sa bagong taon na binigay ng Panginoon? Malalaman natin yan dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kalakasan, ng tagumpay. Nasa Kanya na. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Ang Diyos ay kailanman hindi nagsinungaling at tapat sa Kanyang pangako kailanman. Amen. Kaya naman, ngayon pa lang magaling na si Iya. Amen. Pinagaling na siya. Kaya yon, manifestation lang yun siguro ng kung nakainom ng tubig sa swimming pool, baka bakteryang kaunti, pero mas malakas ang resistensya niya doon. Lakas kumain. De, biro lang. Di ba? Hindi niya pa naman maintindihan eh. Okay. Pero gayon pa man, blessed na siya ng Panginoon si Iya. Kaya ngayon pa lang, salamat sa Panginoon dahil sabi sa Book of Isaiah, by His wounds, we are healed. Yan. Pinagaling na tayo sa pamagitan ng latay at sugat ni Kristo. Kaya ngayon, sa mga may karamdaman din dyan online, na nakakaramdam kayo ng sakit, ipagpasalamat nyo na dahil magaling na kayo. Bago pa ako tuluyang mangitim dito sa screen ninyo, naka-light orange ako, ano. Okay. Okay, sige. Papalagay nga tayo ilaw dito, no? Para maliwanag. Okay. Sige. So, naalala ko, naggawa kami ng video sa CLC, yung A Fresh Start, Full of Grace, this 2026. Yun yung aming ginawa doon. Tapos may mga sayawang kami doon eh. Di ba? Meron kami mga choreography na sariling choreography. At doon sa mga nakanood, you are blessed. Oy, Shem, thank you for watching, Shem. Ayan, nanonood na si Ellie, si Shem. Ayan, nanonood na sila. Praise God. Buong mag-anak na ito. Regards kay Pastor Joel, ha? Blessed siya ng Panginoon. Blessed na blessed si Pastor Joel. Minsan dadalaw kami dyan sa inyo, ha? Okay. Kaya mag-alala. Ano lang naman kami? Kapi lang naman kami ni Ate Faith eh. Sob na kami eh. Tsaka kahit wala, basta maka-fellowship lang namin kayo dyan. Amen. Okay, so meron kaming video doon sa CLC. A Fresh Start, this 2026. Yan, full of grace. A fresh start, full of grace this 2026. So yun nga yung aking nakuha doon sa pinagawang video, sa aming compilation na video na yon. Dahil ang ating pag-aaral ngayong gabi, grace for a fresh start. Yan, grace for a fresh start. Yan lang pala. Hindi reset button ng effort. Again, hindi na po uli tayo titingin doon sa effort natin ngayong bagong taon. Sa halip, doon na tayo sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Yun na po yung ating pufukusan. So karugtong po ito ng ating pag-aaral last Thursday
dahil bubuhat po sa Lamentations chapter 3 rather, verses 22 to 23. Sa mga nakapakinig po, ito po'y karugtong nun. Amen. So sabi po sa Lamentations 3:22 to 23 po yan sorry. To 23 lang. Okay. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Again, hindi tayo tinapos ng Diyos. Hindi tayo kinonsume. For His compassions never fail. Compassion, ibig sabihin walang, habag. Compassion. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sabi sa aklat ng Panaghoy. Tagalogin po natin. Anong sabi? Panaghoy 3:22 hanggang 23. Yan. Sa Tagalog, ano po ang sabi? Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Napakadakila. Great. Great is the faithfulness of the Lord. Walang kapantay. Hindi nagbabago. Ang habag niya araw-araw, mga kapatid, bago, sariwa. Amen. Hallelujah. Ngayong gabi, meron tayong 3 puntos na ibibigay ko sa inyo. Okay? Una, you are a brand new creation. Reminder yan. Number 2, saved by grace through faith. And number 3, God's grace holds unto us. Okay, so una muna. Remember that you are a brand new creation. Pag sinabing brand new, bagong-bago. Hindi ito yung second hand na kahapon nandun kami ni Ate Wendy tsaka ni Kuya Noriel magkakasama kami, no? Ano ba gusto ni Ate? Brand new, di ba? Maganda, brand new Di ba? Sige, Noriel, tanongin mo, brand new o second hand? Maganda kung brand new, of course. Kasi, pag bagong-bago, naalala ko nga yung aking game console, yung Steam Deck. Nung bago yun, inaamoy ko yung mga yung grills niya, yung kanyang, yung singawan ng hangin, yung exhaust niya. Pag nilalang, ang bango, ang sarap. Kahit hindi ka na maglaro. But anyways, brand new. Yun yung kaloob ng Panginoon. Bagong-bago. You're a new creation. Kahit ano pa ang mali mo, remember, you are a new creation in Christ. The old you is gone. Wala na yung bagong lumang nilalang. Replaced by new life. So bagong taon, tama yun Bagong taon ay magbagong buhay. Tama yun. Di ba? Nang lumigaya ang ating bayan. Syempre, kapag may bago kang buhay, maligaya ang buhay ng mga taong nasa paligid mo at syempre ikaw rin. Sino ba namang ayaw ng bagong buhay? Sino namang gusto ng lumang may sakit? Bro, di ba? Ayaw natin yon. Sino namang gusto ng baon ka sa utang? Sinong gusto na marami kang problema? Marami kang suliranin, marami kang inaalala sa buhay. Siyempre, you are a new creation. Lahat ng ating pasanin, ilalagay na natin sa Panginoon. Kaya ngayong bagong taon, lahat na ng ating mga isipin, lahat na ng ating mga, alam niyo, worries natin. Diba sabi sa aklat ng Matthew, sinong nakapagpahaba ng kanyang buhay dahil sa pag-aalala? Wala. Walang sino man. So live like it by letting His love guide your actions instead of your past mistakes. Pwede mong sabihin sarili mo na ganito na ako noon pa man Diba? Dati kami ni Papa, naalala ko nung nag-aaral kami nito sa Grace, sa mensahe ng grasya. Talagang nagkukwentuhan kami ni Papa. No? Minsan tinuturuan ko siya kung paano mag-flow sa grace. Kung dati, ikaw ay mag-preach, pasigaw ka, lagi kang para kang galit. Hindi na. Malumanay ka na. Kasi ang tao makikinig sa'yo kahit hindi pasigaw. At nangungusap ang Panginoon, hindi naman ikaw yung kailangang dumikdik sa tao ng mensahe ng Diyos. Ang Holy Spirit ang gagawa niyan. Tayo, mensahero lang.
Kaya tayo padadaluyin lang natin yun. Kaya kung ano man ang past nating ugali, halimbawa magagalitin ako eh. Pero kung magpo-flow ka dun sa biyaya ng Panginoon, maraming blessing ang magpo-flow sa buhay mo eh. Kung dati kang matampuhin, nako. Kung dati kang iyakin, kung dati kang nangaapi, ng bubuli, di ba? If we will ask God to take over sa buhay natin, yung mga past mistakes natin, hindi na yon babalik. If we will allow God na mag-flow sa buhay natin. Anong sabi sa 2 Corinthians 5:17, mga kapatid? Sa Tagalog, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Once you believe in the Lord Jesus as your personal Lord and Savior, wala na ang old person sa'yo. Wala na. It's gone. At meron ka ng bagong pagkatao. Kaya nga si Jesus, He lived, He died, and on the third day, He rose again. Nung si Jesus ay bumangon sa libingan, on the third day, on Sunday morning, yung bagong nilalang, nasaan ang bagong nilalang sa atin? Sa sino mang sumampalataya kay Jesus, yun ay nagkaroon ka na ng bagong nilalang. Parang nag-rose again na si Jesus. Kasama ka doon. Kaya yung luma mo pagkataon, nilibing na doon sa tomb. Sa libingan. Iniwan na doon sa libingan yung luma mong pagkatao. At yung bagong pagkatao, kasama na doon na nag-rise with Jesus. 2 Corinthians 5:7 sa Tagalog. Sa English, parang baliktad. Sorry po sa mga nanonood, nagkabali-baliktad. Sorry. Napansin nyo? Napansin nyo ba baliktad? Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. Wala na ang luma. New creation na. Kaya nga kinakanta natin yung I am a new creation ng dati, di ba? Wala. Na-i-strike lang tayo ni Facebook kaya hindi na natin kinakanta yung I am a new creation. Wala na yung luma. Bago na. Pangalawa, saved by grace through faith. Bagong nilalang ka na, you're saved by grace through faith. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. It teaches that salvation is a free gift from God's grace, yung biyaya ng Diyos. Kaya nga yung inaawit natin biyaya niya tabag, sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay iligtas. Bakit anong kinalaman ng biyaya doon sa ligtas? Kami, nung sa XI pa kami noon, pag pinag-usapan ng biyaya, puro material yan. Sinabing biyaya, material yan. Matik, pera yan. Pero, ba't doon sa awitin na yon? Biyaya niya't habag. Ibig sabihin ng biyaya dyan, malinaw. Grace. Grasya, kagandahang loob. Kaya nga sinabi doon sa awitin, di man karapat dapat na ako ay iligtas. You've been saved by grace through faith. Maliligtas ka ba kung wala yung grasya ng Diyos? Hindi. Maliligtas ka ba kung wala kang pananampalataya? Nasa sayo yun kung sa asampalataya ka. Walang pilitan yan. Hindi mo yan earned. Hindi mo yan dahil sa sarili mong gawa. Hindi dahil nagre-rhythms of grace tayo, pupunta tayo sa langit. Hindi ganun. Kaya one time, pag-aaralan natin yon, yung sinabi ni Jesus, yung sa parable, di ba? Yung sa parable, sabi ng mga nasa kaliwa, Panginoon, nagpalayas kami ng masamang espiritu. Kami ay naglingkod, kami nagpakahirap. Subalit sinabi doon ng hari, hindi ko kayo kilala. Kasi hindi naman talaga by good works. So no one can boast para hindi tayo maging hambog ni sino man. It's a core message about God's unmerited favor. Contrasting human effort with divine generosity. Ba? Unmerited favor. Grasya ng Panginoon. Hindi mo kailangang magpakahirap dahil mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos. Kaya niya binigay.
Generosity, mapagbigay ang Diyos. Highlighting that through faith itself is also a gift, leading to good works as a result. Ngayon, nung ikaw ay binago na, may nakagagawa ka na ng mabubuting bagay. Bakit po ito paulit-ulit na inaaral o ipinapaalala? Kasi maganda pong reminder sa taong nakakalimot. Naalala ko nga sa NBA, sa basketball, maraming umiidolo kay Tim Duncan. Bakit? Wala namang kakaiba kay Tim Duncan. Napaka-basic kumilos. Yun nga ang maganda. Basic. The basic. Kaya nga ang tawag sa kanya, the big fundamental. Kasi basic eh. Lahat basic sa kanya. Hindi niya pinapaganda. Walang arte. Kasi yun ang pinakamainam. When you learn the basic, may strong foundation ka. So if you believe in the Lord Jesus as your personal Lord and Savior, you've been saved by grace through faith, you're a new creation. These are all just reminders, mga kapatid. Dahil tayo dapat ay pinapaalala ang kagandahang loob ng Panginoon sa atin araw-araw. Ayan o, Ephesians 2:8-10. For it is by grace you've been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Sa Tagalog, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Amen. Kaya malinaw dyan, no? Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. God is the source of everything na maganda. Kaya ngayong goodness of God, laging inaawit yun. Nung nandun kami sa wake ng patay nung isang gabi, habang nandun kami sa harap nung mga naulila, inaawit namin yun. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Kasi ang Diyos naman, patuloy siyang kumikilos. Patuloy ang kanyang, sa totoo lang, hinahabol tayo ng pag-ibig ng Diyos, tayo lang yung umaayaw eh. Alam niyo yun? Parang binibigyan ka ng kagandahang loob, tayo yung madalas tumanggi. Dahil sinasabi natin, kaya ko yan. Just like what happened to the Israelites back then. Sinabi nila na kaya namin lahat ng iyan. Kaya from the 10 commandments, ginawa nilang 600 plus ang commandments. Dahil sinabi nila na kaya nilang gawin ang mga bagay na yan. So tayo, dahil sa biyaya ng Diyos, napakainam. Mapag-aralan po natin at itanim natin sa ating puso at isipan na tayo ay apart from Him, we cannot do anything good. John 15 verse 5. Yun po yun. Pag hindi tayo konektado kay Jesus, wala tayong may pagmamalaki. Number 3, God's grace holds unto us. Ang kagandahang loob ng Diyos ay patuloy tayong kinakapitan. Ang ganda nung sinabi ni Pastor Benedict kanina sa CLC. Sabi niya, laging nare-remind, di ba kapag mayroong taong dumadaan sa mabigat na pagsubok, lagi siyang nire-remind ng mga tao sa paligid niya, though maganda naman yung intention. Ate Aileen Mansinido, thank you for watching. God bless you. Kapatid ni Kuya Noriel, ate ni Kuya Noriel, amen. Ayan. So, naalala ko yung sinabi ni Pastor Benedict kanina, no? May mga nagpapayo minsan kapag ang isang tao ay bigat na sa pagsubok, sinasabi niya na minsan inaakbayan pa yan, di ba? Niyayakap, sinasabihan, kumapit ka lang sa Diyos.
Sa palagay nyo, tama kaya yon na sinasabi natin kumapit ka lang sa Diyos? Well, in fact, kung iisipin mong maigi, mali yun. Ba't ka kakapit sa Diyos? Ay, ang tao nagsasawa. Ang tao napapagod. Pag ikaw napagod at kumakapit ka sa Diyos, wala na. Kaya nga sabi ni Morissette, gusto ko nang bumitaw. Di ba? Sabi ni Morissette kasi palpak ang tao. Hindi, all we like sheep have gone astray. Di ba sabi? Each of us turning our own separate ways. Lahat tayo. Nagkanya-kanya na tayo. Kaya tayo minsan, kasi hindi natin alam ang plano ng Panginoon. Kapag dumaan na sa pagsubok, yan na. Hindi na natin alam kung paano i-handle yung mga sitwasyon na mabibigat. Kasi kung tayo ang kakapit sa Diyos, palpak. Tayo po mga kapatid, magfe-fail tayo. Let us remember, ang grasya ng Diyos, yun ang kumakapit sa atin. It's not about us. Hindi sa kaya mong gawin ang lahat. Kahit kami, nakita ko nga nung kami ni Ate Faith, nagsimula kami rito. Ako nagsimula, tugtog ako. Mag-isa ako, sabi ko, kay Ate Faith, alas 5 na madaling araw, sabi ko, tugtog na ako. Sabi ni Ate Faith, alam mo, ang dami mong nakalimutan. Sabi niya, nakalimutan mo to, ganyan, ganyan. Oo nga, nakalimutan ko. Ibig sabihin ako, wala akong may pagmamalaki sa sarili ko. Sa harap ng Diyos, nasasabihin ko, Lord, kakapit lang ako sa iyo. Wag ganun. Hindi yan yung sinasabi na sabi mo sa isang jeepney, sasabit ka sa jeep. Puno na yung jeep, sasabihin mo sa driver, sige, okay lang, kakapit lang ako. Paano kapag nakabitaw ka? Imagine kung yung driver, sasabihin, hindi, gagawin kitang ng espesyal na kapitan na para kahit makabitiw ka, siguradong hindi ka mahuhulog. Diba? Alin yung mas mainam doon? Siyempre yung security na ino-offer ng driver. Diba? Ganun kabuti ang Panginoon. He is offering us. Ini-invite ka lang ni Lord. Diba? Sabi natin nung Thursday. Hindi ka pinipressure ni Lord Sa totoo lang. He is just inviting you. Ini-invite ka lang. Nire-remind ka niya na mahal kita. Nandito ako, nag-aabang lang ako sa iyong pagbabalik. Tayo lang yung madalas umiwas. Tayo lang yung madalas magkanya-kanya. Pero kita nyo ito. This new year highlights God's love. Ang pagpapatawad, forgiveness, showing His grace, and infinite and effective. Infinite, walang hanggan. Effective po yan. A core message of grace and mercy in faith. Yan po ang mensahe ng grasya. Core, ibig sabihin yun yung gitna. Mga kapatid, yung pagpapatawad ng Panginoon. Kahit ilang beses ka na magkasala, pinapatawad pa rin tayo ng Panginoon. Kaya hindi lang makita dyan sa screen niya, pero nakalagay dyan, payagan natin na hawakan tayo ng Diyos. At wag na po tayo magpumiglas. Ano po ang sabi sa Psalm? Awit 103, verses 11 to 12. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Amen. As high as the heavens, ba? As far as the east is from the west. Hallelujah. Kaya nga sabi dyan yung, diba yung east-west? East, west. Kaya nung pinako si Jesus sa krus, east to west. Mga kapatid, yung kanyang dalawang kamay ay sugatan. Dahil sa labis na pag-ibig ng Diyos. Kita nyo, ito natupad ang prophecy. As far as the east is from the west. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis ang ating mga kasalanan sa krus. Noong nagbayad si Jesus. Grabe. Hindi ko ma-imagine kung gaano yung pag-ibig na yan. Na madalas tayo yung nagsasabi na, hindi, kaya ko yan. Hindi natin kaya, mga kapatid.
At kung tatanggapin lamang natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, mga kapatid, tayo rin yung mag-e-enjoy. Tayo rin magkakaroon ng kagaangan. Ayun no? Sa English, for as high, Psalm 103 verses 11 to 12. For as high as the heavens are above the earth, so great is His steadfast love. Pag sinabing steadfast, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, hindi tumitigil. Toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far as remove our transgressions for us. Yung kasalanan natin. Hallelujah. Grabe talaga. Kaya itong mensahe ng grasya, maraming may ayaw dito eh. Nagtataka nga ako bakit ayaw nila sa mensahe ng grasya. Samantalang ibinigay na nga ng Panginoon lahat, tatanggap ka na lang eh. Tatanggapin mo na lang. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, yung past year, marami tayong naging friends, marami ding hindi nasira yung mga relationship, marami nagkasakit, maraming napawalay sa atin, umuwi na kay Lord, maraming mga conflicts na naganap, nawalan ng negosyo, maraming kasiraan sa buhay. Pero tatandaan po natin, hindi doon natatapos ang buhay. No, ang Diyos ay laging maglalaan sa atin ng blessing, ng pagmamahal sa atin. Ang gusto lang ng Diyos sa atin magtiwala tayo sa Kanya. Amen. Kaya by the grace of God, hindi na tayo nag-uumpisa sa zero. Nasa grace na tayo. Ang Diyos muna ang naghirap, sasampalataya ka na lang sa Kanya. Etong New Year, hindi to new pressure. Hindi tayo ipe-pressure. Hindi ka pahihirapan. Hindi ka magpapakapagod. Ang identity muna, bago ang activity. Ano ba ang identity natin? Our identity is in Christ. Sa Diyos. Kaya anong klaseng fresh start ang inaalok ng mundo? Siyempre, panay New Year's resolution yan, sigurado. Panay manifesting ang gusto niyan. Puro pagpapasalamat sa universe. Pero yung inawit nga natin kanina, God of wonders, the universe declares your majesty. Hallelujah. Puro nakapokus sa sarili. Yan ang gusto ng mundo. Pero anong fresh start ang ibinibigay ng grace? Nakafocus sa kayang gawin ng Diyos sa atin. Ito po, napakaganda po ng vision na ibinibigay ng Panginoon. Napakahirap po magpasimula ng community. Alam po ninyo yan. Pero ang inilagay po sa puso namin ni Ate Faith, dahil membro kami ng production team, nakita nyo po. Marami nga nagsasabi, kapag nanonood kami ng Rhythms of Grace, kala mo, mga professional singers at musicians yung nakikita namin at napapanood. Kala nyo lang. No? Kala lang nila. Pero pag nandito kayo, makikita nyo. Napakaraming adjustments, napakaraming flaws. Alam niya nila Kuya Martin, yung mga na-invite na si Pastor Joel, si Bishop Ernie. Alam nila yan. Nakita nila yan . Si Pastor Chris, nakita nila yung sitwasyon namin . Pero dahil sa grasya ng Panginoon, lahat ng kakulangan namin, siya ang nagpupuno. Hindi namin kayang gampanan lahat ng ito, nakakapagod po. Pero dahil napakabuti ng Panginoon, kita nyo naman, parang nanonood daw sila ng TV. Amen. Napakarami pong dapat ayusin. Pero ang Diyos po ang magre-resolve niyan. Kami po ay nagpapadaloy lang sa grasya. Kagaya po ng sinabi sa Matthew 11:28 to 30. Ang sabi po doon, sabi ni Jesus, are you tired of religion? Di ba? Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Amen. For my yoke is easy and my burden is light. Yan ang offering ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, I know, hindi imposible sa Diyos na maganap ang mga plano natin basta ayon sa kalooban niya. We entrust everything to Him ngayong gabi.
napakainam po na kayong lahat na nandyan nanonood, we are speaking blessings para sa inyo at sa inyong pamilya. We speak that the Lord, our Lord, through His Son Jesus, ay i-bless kayo. Blessings upon blessings. Diba? Victory in the name of Jesus. Hindi tayo ang magpapakahirap. Siya po ang magpapakahirap para sa atin. Kaya ngayong gabi, I invite you for this simple prayer. If you're blessed by the message, you may bow your heads and dumalangin tayo sa Panginoon ngayong gabi. Father in heaven, we honor you. We exalt you, we glorify you, Lord. Nagpapasalamat po kami dahil kayo ay tapat, kayo ay hindi nagbabago, kayo ay laging sapat. At kailanman, Panginoon, hindi niyo po kami itinuring na kaaway, sa halip itinuring niyo kami mga anak nung kami sumampalataya sa inyong anak. Nagpapasalamat po kami dahil tanging kayo lamang, tanging ikaw lamang, Jesus, sa aming puso. Hinahangad po namin ngayong bagong taon. Tulungan niyo po kami. Gabayan niyo po kami. At alam po namin na lagi niyo kami sinasamahan. Lord, tulungan niyo po kami na ma-remind kami of your faithfulness in all times. Sa lahat ng pagkakataon, kayo maparangalan sa aming buhay. Lord, we are also praying sa aming mahal na Papa Tirso. Nag-celebrate ng 75th birthday, Lord. Hindi po namin alam na ganito kayo kabuti sa Kanya. Pinatutunayan nyo lang po na mahal nyo si Papa. Pinalalakas nyo siya. Inililigtas nyo siya sa mga anumang kaguluhan sa buhay. Sa anumang kapamakan. Pinagpapala nyo siya, Lord. At sa mga oras na ito, Lord, alam namin na napakaganda ng plano nyo para kay Papa Tirso. Lord, we know na ang inyong blessings ay hindi limited. You God, are unlimited. Hindi kayo kayang limitahan ng kahit anong dimension, oras, o pagkakataon, kahit ano, Panginoon. Kaya in the mighty name of Jesus, sige, tawagin po natin si Papa. Pag-pray po natin uli. Sige pa. Ito po kayo dito. Pag-pray namin nga dito ka. Dito ka. Yung mga nanonood po online, isama po natin sa prayer si Papa. If you're praying for anything para sa aming tatay, health, good health, peace, righteousness, orderliness, prosperity, kung anong gusto nyo para kay Papa, join us, ipag-pray natin siya. Lord, Heavenly Father, we honor you. Salamat po sa buhay minsan pa ni Papa. At pinapapray po namin dahil labis ang aming kagalakan na siya ay umabot sa 75. Malakas, Panginoon, pinagpalang lubos. We are also praying na gabayan niyo siya. Ang anointing, Panginoon, ay ma-experience niya every day, Lord. Buhat sa inyong pagmamahal. And Lord, we speak blessings sa lahat ng kanyang plano, sa lahat ng kanyang gugustuhin, mitiin. Lord, sa lahat ng kanyang mga ninanais. Lord, lahat ng ito'y maituon sa nais ninyo para kay Papa. At kayong pinagmumulan na lahat ng bagay na mabubuti. Kaya ngayon pa lamang pinagpapasalamat na namin, Panginoon, dahil kinatagpo nyo na po ang aming mga prayers. And all of these we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Glory to God. We give you the highest praise, O Lord. Isa sa paboritong awitin ni Papa. Awitin natin. Praise God.
Pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko. Papuri ko'y iaalay, sa'yo lamang ibibigay. Pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko. Walang ibang naganap ang purihan, tanging ikaw lamang, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Papuri ko, papuri ko'y iaalay, sa'yo lamang ibibigay. Pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko. Papuri ko'y iaalay, sa'yo lamang ibibigay. Pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko. Wala nang ibang hanap ang purihan, tanging ikaw lamang, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Wala nang ibang hanap ang purihan, tanging ikaw lamang, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Wala nang ibang hanap, wala nang ibang hanap ang purihan, tanging ikaw lamang, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Wala nang ibang hanap, wala nang ibang hanap na papurihan, tanging ikaw lamang, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Ama na siyang tunay na nagmamahal bilang isang magulang. Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Anak, ating Panginoong Isus. Sumati nawa ang pagpapala ng Espiritu Santo na siyang ating kapiling at kaagapay araw-araw. Sa matawid sa pangalan ni Jesus, naghahari noon niya magpakailanman. Amen and amen. Amen. Mawi tayo minsan pa. Jesus, you're my firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation.
this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy Your word is faithful. word. Your word is faithful. Your word is faithful. Mighty in power. Mighty power. God has delivered me. God has delivered me. Of this I'm sure. Jesus, You're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy Jesus, word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy Jesus, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. You're a firm foundation. You're the rock of my salvation. You're a firm foundation. Amen. God bless us all and see you next Sunday.